Ang mga katangian ni Krishna, karagdagang paliwanag, ikapitong bahagi, Satchit Ananda Vigraha, mula sa Brahma Samhita 5.1. Ang transcendental na katawan ni Krishna ay walang hanggan, puspos ng kaalaman at kaligayahan. Sat ay nangangahulugang walang hanggang umiiral sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Sa madaling salita, laganap sa panahon at kalawakan. Chit ay nangangahulugang puspos ng kaalaman. Walang kailangang matutunan si Krishna kanino man. Siya ay ganap at malaya sa lahat ng kaalaman. Ananda naman ay nangangahulugang bukal ng lahat ng kaligayahan. Ang mga impersonalista ay naghahangad na makiisa sa liwanag ng Brahman na walang hanggan at puno ng kaalaman, ngunit iniiwasan nila ang pangunahing bahagi ng ganap na kaligayahan nasa kay Krishna. Maaring malasap ng isang tao ang transcendental na kaligayahan ng pakikiisa sa liwanag ng Brahman kapag siya ay napalaya na mula sa karumihan ng material na ilusyon. Maling pagkakakilanlan, pagkakakabit, attachment, paglayo, detachment, at material na pagkadulong. Ito ang paunang kwalifikasyon ng isang taong makapagtatanto ng Brahman. Nakasaad sa Bhagavad Gita na ang isang tao ay dapat maging puspos ng Nakasaad sa Bhagavad Gita na ang isang tao ay dapat maging puspos ng Krishna. Nakasaad sa Bhagavad Gita na ang isang tao ay dapat maging puspos ng kagalakan. Subalit ang tinutukoy dito ay hindi pa ang ganap na kaligayahan, kundi ang kalagayang malaya sa lahat ng pag-aalala. Ang kalayaan mula sa pag-aalala ay maaring unang hakbang tungo sa kaligayahan, ngunit hindi pa ito ang tunay na kaligayahan. Ang mga nakatanto sa sarili o naging Brahma Bhuta ay naghahanda pa lamang sa antas ng tunay na kagalakan. Ang ganap na kaligayahang ito ay makakamit lamang kapag ang isang tao ay nagkaroon ng ugnayan kay Krishna. Ang kamalayang Krishna consciousness ay ganap at kumpleto sapagkat kabilang dito ang transcendental na kaligayahan nagmumula sa impersonal o Brahman na realization. Maging ang isang impersonalista ay maaakit sa personal na anyo ni Krishna na bilang kilalang Shama Sundar. Pinatutunayan ito ng Brahma Samhita na nagsasabing ang liwanag ng Brahman ay sinag lamang ng katawan ni Krishna. Ito ay pagpapakita lamang ng kanyang enerhiya. Si Krishna ang pinagmumula ng liwanag ng Brahman. Gaya ng kanyang mismong pagpapatunay sa Bhagavad Gita, mula rito ay mauunawaan natin ang impersonal na aspekto ng ganap na katotohanan ay hindi ang sukdulang hantungan. Si Krishna ang pinakahuling layunin ng ganap na katotohanan. Dahil dito, ang mga kasapi na mga paaralang Vaishnava ay hindi nagsisikap na makiisa sa liwanag ng Brahman sa kanilang paghahangad ng espiritual na kasakdalan. Tinatanggap nila si Krishna bilang sukdulang layunin ng pagkakatanto sa sarili. Kaya tinatawag si Krishna na Param Brahman o ang kataas-taasang Brahman o Pramesvara, ang kataas-taasang tagapamahala. Si Sri Yamunacharya ay nanalangin ng ganito: O mahal kong Panginoon,
Batid kong napakalawak ng San Sinukob at ang napakalawak na kalawakan at panahon sa loob nito ay nababalutan ng 10 sapin ng material na elemento na ang bawat sapin ay 10 ulit na mas malaki kaysa sa nauna. Ang 3 katangian ng material na kalikasan, ang Garbo Dakasayi Vishnu, ang Sriro Dakasayi Vishnu, ang Mahavishnu, at higit pa sa kanila ang espiritual na kalangitan at ang mga espiritual na planeta roon na kilala bilang Vaikunta at ang liwanag ng Brahman sa espiritual na kalangitan. Lahat ng ito kapag pinagsama-sama ay isa lamang maliit na pagpapakita ng iyong kapangyarihan. Pagmamay-ari ng lahat ng mahiwagang mga kasakdalan. Ang pinakamataas na mga kamaterial na kasakdalan na nakakamit ng mga ganap na yogi ay nakatala bilang 8. Ang maging pinakamaliit sa pinakamaliit at maging pinakamalaki sa pinakamalaki at iba pa. Lahat ng mga material na kasakdalang ito, gayon din ang lahat ng espiritual na kasakdalan ay ganap na matatagpuan sa personalidad ni Krishna. Haribol.